paniniwalaan mo. Yun ang matututuhan mo. Kasi yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos, 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Makaliwanag, ang isinulat ng mga apostol, utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, yun ang pinasulat ng Diyos sa kanila. Samantalang sila'y tinuturuan, ipinasusulat ng Diyos sa kanila, yung dapat na impormasyon, aral, salita, karunungan, kaalaman na itatawid sa tao. Gumamit ang Diyos ng instrumentong mga tao para sumulat. Unang-una si Moises, isang prinsipe si Moises, prinsipe sa Ehipto, kinilalang anak na babae ni Paraon. Matatandaan nyo yung Ten Commandments. Si Moises ay inampon ng anak na babae ni Paraon, tinuruan sa Ehipto. Isa siya sa mga tao na propetang tinawag ng Diyos, kinasangkapan sa pagsulat ng nakasulat sa Biblia. Tapos tumawag siya ng mga propeta, sumulat din sila Isaiah, Jeremias, etc. Tapos sa panahon ni Kristo, tumawag siya ng mga apostol na pinasulat ni Kristo ng kanyang mga aral. Sabi ngayon ng mga apostol, kung mag-aaral kayo, matuto kayo sa amin, huwag ihigit sa nakasulat. Dapat kung alin yung nakasulat, yun ang natutuhan natin. Pag hindi nakasulat, hindi kasama yun sa dapat nating tanggapin. Kasi hindi yun ipinasulat ng Diyos eh. Hindi yun sinabi ng Diyos. Alam nyo, sa mundo, ang isang totoong dapat maintindihan ng tao. Sa mundo, mga kapatid, maraming katha. There are so many inventions sa mundo. 7:29 ng Ecclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang maging ng Diyos ang tao, ngunit nagsihalak sila ng maraming katha. Ayun, maraming katha ngayon eh. Mga imbento, hindi nakasulat sa Biblia. Halimbawa, ang imbento ng pastor, yung Trinity. Wala naman sa Biblia yung salitang Trinity eh. Wala yun. Yung Santa Cena, yung banal na hapunan daw, tapos may abulo yan, wala sa Biblia yun eh. Ang nasa Biblia, hapunan ng Panginoon, hindi Santa Cena. Hapunan ng Panginoon. Eh yung hapunan ng Panginoon, pinalitan nila ng banal na hapunan, tinawag na Eucharist. Wala naman sa Biblia yung inimbento na yun eh, na Eucharist, na papakainin ka, tapos hindi ka papainumin. Pero wala pagkain, walang inom. Kakain, iinom. Ba't ikaw hindi ka pinainom? Eh, sabi ni Kristo,